Kaya pala ipinagbabawal mga idol sa mga national road o primary road yung mga tricycle dahil talaga palang ito'y mapanganib at prone sa accident. Kasi unang-una, ang isang tricycle, 3 lang ang gulong. Pagkatapos, maliit siya, mahina at walang kakayahang sumabay sa mga sasakyan. Kahit ito'y kotse lang ang kanyang kasabay, wala siyang ibubuga. Bakit? Yan ang ating pag-uusapan sa video natin ito. Ngayon, pag-usapan natin mga idol, yung tungkol sa mga ganyang uri ng sasakyan, tulad ng tricycle. Dito sa Metro Manila, talagang ibinabawal yung mga ganyang sasakyan sa main road. Oo, kasi nga, unang-una, sa aksidente, walang kalaban-laban ang tricycle. Bakit? Wala siyang seguridad. Hindi kagaya ng kotse, jeep, at iba pa na 4-wheel, may laban. Magkagit-gitan man, magka-anuan man, may laban. Ang tricycle wala kasi una, 3 lang ang gulong. Diba? Tama? Pero sa mga parting probinsya kasi mga idol, palibasa doon nga, hindi masyadong visible ang mga sasakyan. Sa totoo lang, may mga probinsya na mabibilang mo sa yung daliri, yung dumadaang mga sasakyan. Pero bagamat madalang ang mga sasakyan, matutulin. Dahil bakit? Dahil nga walang masyadong sasakyan. At kalimitan sa mga parte probinsya, ang highway sa lubungan. Oo, may guhit lang yan sa gitna na parang partisyon. Bawal yung overtake kasi nga baka mamaya may makasalubong ka. At karamihan sa mga parte probinsya, ang karsada, winding road, bahagyang sigsag. Tulad sa pinupuntahan namin sa Bataan, medyo may pagka peligroso yung karsada doon. Bukod sa winding road, lusong, ahon. Ngayon, kung bakit ko nasabi na talagang dapat palang ipagbawal ang mga tricycle sa mga ganyang main road, sana kahit sa parting probinsya, ibawal na yan. Oo, kasi delikado. Kwento ko sa inyo yung pangyayari tungkol doon sa in-upload kong video nung nakaraan na nangyari sa aming aksidente. Alam niyo ba mga idol, yung pangyayari sa amin, bagamat yun aksidente o hindi inaasahang pangyayari, pero ang punto de vista doon, tinumbok kami nung van na nakabuntot sa amin. Service ito ng Converge. Ngayon, sana kung ganun na nakita niya, kasi nagwigil yung tricycle namin sa bigat ng karga. May karga kasi kaming cooler na may lamang 50 kilos. Plus kaming 5 nasakay. Siyempre medyo mabigat talaga. Yan nga sinasabi ko na ang 3 gulong tricycle mabuay. Walang masyadong pwersa at walang lakas yan. Lalo sa ganyan mga ahonin o lusungin. Ngayon, nagwigil yung tricycle namin dahil nga, pababa na kami. Sa paahon, nun ang problema. Nung pababa na kami, palusong. Siyempre, medyo mabilis ang takbo. Nagwigil ngayon. Ngayon, ginawa nung bayaw ko, nag-apply siya sa preno. Nagminor siya. Pero bagamat ganon, nagwiwigil talaga. Ito naman nakabuntot sa amin na van. Dapat, sa halip na magbinur siya, nakita na niyang ganun pangyayari, tinumbok na kami, binundol na kami, inararo. Oo. Sa lakas ng pagkabundol niya sa amin, inararo pa kami. Hindi kayo maniwala, kung hindi, nakabig ng bayaw ko yung manubela, tumawid na kami ng kabilang lane Sasalubungin na namin yung mga may padating na JNT truck.
Mabuti hindi anti-truck nung nakita ganun sitwasyon, namreno. Ginawa nung bayaw ko, dahil sasalubungin na namin inaararo kami nung tarantadong yung van Kinabig niya yung manubela pabalik, kaya pumihit kami pabalik. Doon lang humiwalay yung puwet ng tricycle sa nguso ng van. Tinulak pa kami tumagilid yung tricycle, mabuti hindi natumba. Oo. Kung tuluyang nabali yung gulong ng side wheel, baligtad kami. Kasi umangat na Yan mga idol, kaya talaga pala ang mga tricycle hindi pwede sa mga ganyan. Hindi pwede sumabay. Unang-una, kumbaga sa tao walang laban sa bakbakan ang tricycle. Yan mga party probinsya kasi, palibasa nga, madalang ang sasakyan, parang ina-load na lang din nila. Pero dapat din sa ipagbawal na rin yan. Ganun ang pangyayari mga idol. Kaya lang, nung daling kami sa presinto at saka sa ospital, para nga makuna ng yung pasyente. Kami nga, kumbaga kami pasyente, kami yung sakay ng tricycle. Ang bibiliban mo lang doon mga idol, kahit party probinsya yun, ang bilis ng responde. Oo. At saka yung mga taong nandoon, talagang helpful sila, matulungin. Naglabasan, Nung nakita nakabalandra na kami, bumalabag kami sa gitna ng kalsada Naglabasan yung mga tao, tumulong, nag-assist ng traffic. Mabuti naman, mabilis din ang responde, nagdatingan yung mga traffic enforcer at saka yung pulis. Yung konti, meron na rin rescue. Ngayon nga, ang ginawa, dinala kami sa presinto ng pulis at nung kinuna ng investigasyon. Pagkatapos, para magkaroon kami ng medical, dinala kami sa medical center ng Balanga para makunan kami ng medical. Wala, yung naman, ang naging findings naman sa ospital, wala namang fracture. Parang kumbaga sabi bugbog lang yan. Pero akala ko nga, maging yung misis ko, akala niya may pilay siya sa balakang, sa baywang. Kasi hindi siya makatayo hirap siya lumakad Ngayon, nung tanongin siya, paano nangyari, siyempre, pinaliwanag naman. Sabi nung huwag niyo hong alalahanin yan, bugbog lang yan. Sa lakas ng impact. Kasi nakaupo kayo Kung kayo humagis, tumalsik, at bumalandra, yan, baka. Pero kung nakaupo kayo at permis kayo sa loob ng sasakyan, hindi po yan basta-basta magkakaroon ng fracture. Kaya nakakalakad ka pa kahit paano. Gamot lang yan, niresitahan ng gamot. Pagkatapos, ang advice, i-hot compress. Kaya awan ng Diyos, nakauwi na kami ngayon dito. Okay naman kakakilos na siya. Tsaka yung pamangking ko, yung pagsalpak namin, kinabahan ako doon sa pamangking ko. Dapa siya sa kalsada, akala ko nga patay walang malay mga ilang minuto, sabi nga ng mga tao nakakita, nako, patay ata to. Kasi nga, nakadapa siya kasubsub Nung gumalaw na siya, doon ako nubuhay ng loob. Sabi ko, kamusta? Okay ka ba? Sabi niya, ayos lang to, medyo nahilo lang ako. Ayun. Ngayon, nung dating nga sa ospital, wala naman, sabi nung lang yan, parang bukol-bukol, pasa lang yan. Wala rin fracture diyang ulo mo dahil kung may fracture dyan, antimano, susuka ka at may lalabas na dugo sa ilong mo. Ngayon, sabi sa kanya, pa-obserba mo rin, within 3 days, kapag may kakaiba kang naramdaman, balik ka rito para ma-x-ray ka at malaman kung ano talaga nangyari sa ulo mo. Ay, misis ko naman, ganun din ang advice. Pero sabi sa misis ko, huwag ka maglala misis, wala yan. Gamot lang ang kailangan dyan. Ngayon, 5 kami, ay yung bayaw ko, ayaw na rin magpa-medical kasi wala naman din daw siya naramdaman. Ayoko naman din magpa-medical kasi wala naman din ako nararamdaman. Pero mga idol, huli pala feedback niyan. Oo, kahapon hindi ko pa naramdaman to, pero ngayon medyo nararamdaman ko, masakit yung katawan ko, para akong pinagpapapalo. Bumalandra ako doon sa kabilang side ng tricycle sa lakas ng impact Angat nga yung
tagiliran ng sidecar eh. Natanggal doon sa pagka-welding, sabi nga nung bayaw ko eh. Pucha, ang tibay ng katawan mo, tinalo pa yung welding. Kaya nga, sa lakas ng impact, akala ko lulusot ako eh. Kung lumusot ako, kasama pati misis ko, tsaka yung apo ko. Kasi nung pagbangga sa amin ng ganyan, nung araruhin na kami, niyapos ko na yung apo ko, tsaka yung misis ko. Kumbaga, di ba na nga ako na mabalda ng gusto, wag lang sila. Sakaling bumaligtad ba yung tricycle, wag silang mapuruhan. Buti awan ng Diyos naman, talagang ang ating Panginoon, hindi rin talaga kapag matuwid ka, hindi ka pababayaan. Kasi nga, nakalagay din sa Biblia, ingatan mo yung sarili upang ingatan kita. Ay, bago naman kami umalis noon, kami naman medyo tumawag din at nanalangin. Saan ka man pupunta mga idol, huwag mong kakalimutan ang itaas. Kasi yan ang gabay mo. At yan ang magsasalba sa'yo. Ngayon, advice lang natin sa mga motorista, konting ingat lang kayo, lalo doon sa mga tricycle. Lalo doon sa mga tricycle. Huwag kayong magpabara-bara sa highway kasi unang-una wala kayong kalaban-laban sa mga 4-wheel. 3 wheels lang kayo. Paano mga idol ha? Salamat na marami sa Maikli Sandali. Sinamahan niyo ako. Doon sa mga nakapanood ng video, yan, sinalaysay ko sa inyong pangyayari. Medyo may problema rin kasi yung tricycle namin dahil nagwigil. Kaya lang, kamalian lang nung convert na van, tinumbok niya kami. Sa halip na mag-minor siya, nagpreno siya, balak niyang, ang tendency ko nung balak siya mag-overtake kaya humataw siya eh. Kasi yung pagkahataw niya para overtake, natumbok niya kami. Naararo niya kami ngayon. Oh, kaya sabi ko nga sa driver, ang haba ng guhit ng gulong ng tricycle, ginawa mo kaming pamreno. Eh kung hindi pa pinaring ng bayaw ko yung manubela, tutumbukin din natin yung sasalubong tayo sa truck ng JNT. Patay kami lahat yan. Kaya pumihit yung tricycle pabalik. Tsaka nang humiwala yung puwit ng Converse sa van, sa ano namin. Paano? Salamat ng marami ha. Kung may comment kayo, lagyan nyo lang sa comment section. O ulitin ko, advice natin sa mga motorista, konting ingat. Lalo doon sa mga tricycle. Ingatan nyo na hanggat maaari, huwag na kayong lalabas ng mga highway. Dito sa Metro Manila, bawal yan. Hindi pwede lumabas ng highway. Okay no? Salamat ng marami at muli ko kayo binabati ng isang magandang umaga. Saan man kayong panig ng ating bansa naroon, Luzon, Visayas, Mindanao, nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. Ito pong muli, yung lingkod, si Koyet. At samantala nagpapaalam. Hanggang sa muli, paalam!